Akala nyo ba? Tapos na ako? Nagkakamali kayo. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga matay may katumbas na presyo. At sisiguraduhin kong babayaran nyo yun ng buo. Si Angela ay ang definisyon ng isang perpektong asawa. Mapagmahal, matiisin at ibinigay ang buong buhay para sa tagumpay ng asawang si Marco. Ngunit ang lahat ng sakripisyo niya ay tinumbasan ng pagtataksil. Sa likod ng kanyang likod, isang masalimot na ugnayan pala ang namamagitan kay Marco at sa ambisyosang si Celine. Nang matuklasan ni Angela ang katotohanan, hindi siya umiyak sa isang sulok. Pinahid niya ang kanyang mga luha at pinalitan ng pag-ibig ng isang malamig at kalkuladong plano. Hindi lang niya babawiin ang kanyang dangal. Babawiin niya ang kayamanan, ang negosyo at ang bawat sentimong pinaghirapan niya. Sa pagitan ng galit at paghihiganti, may matutuklasan si Angela na isang lihim na babago sa takbo ng lahat. Sinong tunay na kakampi? Sino ang tunay na kalaban? At sa huli, may puwang pa bang pagpapatawad kapag ang puso ay naging kasing tigas na ng brilyante? Ang gabi ay balot ng karangyaan. Nakasuot si Angela ng isang matingkad na pulang gown na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat. Ngayong gabi, ang kanilang ika-10 anibersaryo ni Marco. 10 taon na ang pagsasama. 10 taon ng pag-aalaga at 10 taon ng bulag na pagtitiwala. Habang naghihintay sa kanilang paboritong restaurant, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Isang link ng video sa panginginig ng mga kamay ay pinundot niya iyon. Doon, sa loob ng isang madilim na silid, nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Nakayakap ito sa isang babaeng kilala niya. Si Celine, ang kanyang sariling sekretary. Ang mga salitang binitawan ni Marco sa video ay tila mga saksak sa puso ni Angela. Hayaan mo, Celine. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko ang huling pirma niya sa mga dokumento ng lupa, iiwan ko na siya. Wala siya makukuha kahit isang kusing. Wika ni Marco sa video. Naliga si Angela. Hindi ang sakit ng pagtataksil ang mas nanalaitay sa kanyang dugo, kundi ang puot. Ang lalaking tinulungan niyang bumangon mula sa wala ay pinaplano palang ubusin siya. Dahan-dahang ibinaba ni Angela ang kanyang baso ng wine. Tumingin siya sa salamin ng restaurant. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahinang si Angela. May apoy na sa kanyang mga mata. Gusto mong ubusin ako, Marco? Bulong niya sa sarili. Sisiguraduhin kong bago ka makahangbang, ikaw muna ang mahawawala ng lupa na tatapakan. Dito nagsimula ang laro. Isang laro kung saan ang legal na asawa ang gagawa ng sarili niyang batas. Ang bawat yabag ni Angela sa pasilyo ng kanilang mansyon ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kaligayahan ni Marco. Pag-uwi niya mula sa restaurant, hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Ang kanyang mukha ay parang isang porselanang maskara, maganda, makinang, ngunit walang buhay. Pumasok siya sa kanilang master bedroom. Amoy ng pamilya na pabango ni Marco ang bumalot sa kanya. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay tila laso na humahapdi sa kanyang ilong. Naupo siya sa harap ng vanity mirror at dahan-dahang tinanggal ang kanyang mga alahas. Isa-isa, gaya ng gagawin niyang paghimay sa buhay ng kanyang asawa. Angela? Love, nandiyan ka na pala. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Marco. Mukhang pagod ito. Maluwag ang korbata at may bakas ng peking pag-aalala sa mga mata. Lumapit ito sa kanya at tumalik sa kanyang balikat. Ramdam ni Angela ang kuryente ng pandidiri na gumuhit sa kanyang balat. Ngunit hindi siya kumibo. Bakit ka umalis sa restaurant? Kanina pa kita tinatawagan, nag-aalala ako.
Sunod-sunod na tanong ni Marco. Tumingin si Angela sa refleksyon ni Marco sa salamin. Napakagaling mong aktor. Sa isip niya. Sumama lang ang pakiramdam ko, Marco. Masyadong matapang ang amoy ng alak sa paligid. Pakiramdam ko may isang bagay na malapit ng mabulok. Kumunot ang noon ni Marco at hindi nakuha ang pasaring. Magpahinga ka na muna, hayaan mo. Babawi ako bukas. May tinapos lang akong emergency meeting kaya hindi ako nakahabol agad. Emergency meeting? O emergency na? Pakikipagtalik sa sekretary mo. Gustong isigaw ni Angel ang katotohanan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang dila. Ang galit na sumasabog ay madaling sugpuin. Ngunit ang galit na kinikimkim ay parang anay. Unti-unting uubusin ang pundasyon ng kalaban nang hindi nito nalalaman. Nang makatulog si Marco, dahan-dahang bumangon si Angela. Kinuha niya ang laptop ng asawa at ang kanyang sariling mga dokumento. Bilang isang babaeng may malalim na kaalaman sa finance na siya ring nag-invest ng malaking kapital sa kumpanya ni Marco. Alam niya kung saan matatagpuan ang mga butas. Binuksan niya ang isang secret folder sa cloud drive na ibinahagi sa kanya ng isang private investigator na kinuha niya noon pa man na magsimula siyang maghinala. Doon niya nakita ang lahat. Ang mga bank transfers ni Marco patungo sa isang dummy account sa pangalan ni Celine. Ang mga mamahaling condo unit na binili gamit ang pera ng kanilang kumpanya. Ang kumpanyang dugo at pawis ni Angela ang puhunan. Akala mo, ganun ako kadaling lokohin, Marco? Bulong ni Angela sa dilim. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Nagsimula siyang mag-type. Hindi siya magsusumbong sa pulis. Hindi niya idadaan sa simpleng sampalan. Gagamitin niya ang kanyang pirma para bawiin ang lahat. Sa ilalim ng kanilang prenuptial agreement na siya mismo ang nag-draft 10 taon na nakakaraan, may isang infidelity clause na nakabaon sa maliit na letra na hindi binasa ni Marco dahil sa sobrang kampante. Isang probisyon na nagsasabing sa oras na mapatunay ng pagtataksil, ang lahat ng conjugal assets, kabilang ang 70% ng shares sa Villarreal Group of Companies ay otomatikong malilipat sa kanya. Kinaumagahan, maaga nagising si Angela. Naghanda siya ng agahan para kay Marco na tila walang nangyari. Niluto niya ang paborito nitong omelette at brewed coffee. Ang aga mo yata, love? Tanong ni Marco habang nagbubuklat ng dyaryo. Marami lang akong kailangang asikasuhin sa opisina. At nga pala, Marco, inabot ni Angela ang isang folder. Kailangan ko ang pirma mo rito. Ito yung expansion project sa Batangas. Sinabi mo kagabi na gusto mong matapos na ang lahat ng dokumento ng lupa, di ba? Nagliwanag ang mukha ni Marco. Ito ang dokumentong tinutukoy niya sa video na ipinadala kay Celine. Ang akala niya, ito na ang huling hakbang para tuluyan niyang maagaw ang kontrol kay Angela. Nang hindi man lang binabasa ang bawat pahina dahil sa sobrang pagmamadali at tiwala sa sunod-sunurang asawa, pinirmahan ni Marco ang huling pahina. Hindi alam ni Marco na ang pinirmahan niya ay hindi expansion project. Ito ay isang deed of absolute transfer ng lahat ng kanyang natitirang personal na ari-arian patungo sa isang foundation na kontrolado ni Angela. Salamat, love. Sabi ni Marco sabay halik sa noo ni Angela. Gagalingan ko sa work para sa future natin. Ngumiti ng matamis si Angela. Isang ngiting hanggang labi lang, ngunit hindi umaabot sa mga mata. Oo, Marco. Sigurado magiging iba ang future mo simula sa araw na ito. Pagkaalis si Marco, kinuha ni Angela ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang abogado. Attorney, nasa akin ang pirma. Simulan ang proseso at pakitawagan ng bangko. I-freeze ang lahat ng credit card sa ilalim ng pangalan ni Marco Villarreal. Ngayon din. Ipinaba ni Angela ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang langit ay nagbabadyang umulan. Ang tahimik na bagyo ay nagsimula na.
At sisiguraduhin niyang paghupa nito, walang matitira kahit isang anino ni Marco sa buhay na kanyang binuo. Sa kabilang dako ng lungsod, isang text ang ipinadala ni Angela kay Celine gamit ang isang burner phone. Enjoy the luxury while it lasts, Celine. Because tomorrow, you'll be sleeping on the streets with your lover. Ang sikat ng araw na tumatagot sa bintana ng opisina ni Angela ay tila mga espada ng hustisya. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Suot ang isang itim na power suit na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang rena. Sa harap niya ay ang mga screen na nagpapakita ng real-time stock market at ang internal server ng kumpanya. Maya-maya pa, narinig niyang mabilis at tila natatarantang mga yabag sa labas. Walang katok na bumukas ang pinto at iniluwa nito si Celine. Ang sekretaryang akala mo'y laging maamo. Ngunit ngayon ay gulong-gulo ang buhok na namumutla ang labi. Angela, anong ibig sabihin nito? Pasigaw na tanong ni Celine habang iwinawag-iway ang kanyang gold credit card. Pinablock mo ba ang card ko? At bakit tinanggihan ang huling transaction ko sa kondo? Sabi ng management, forfeited na ang unit ko. Dahan-dahang itinigil ni Angela ang kanyang pag-type at tumingala siya at tinitigan si Celine ng diretsyo sa mga mata. Isang titig na malamig pa sa yelo. Bakit mo sa akin tinatanong, Celine? Ako ba ang landlord mo? O baka naman nakakalimutan mo na ang lahat ng luho mo ay galing sa kumpanyang ako ang nagmamay-ari. Mahinahon ngunit mapanganib ang boses ni Angela. Anong ikaw ang nagmamay-ari? Kay Marco ang kumpanyang to? Bulyaw ni Celine at pilit na tinatago ang takot. Tumayo si Angela at dahan-dahang lumapit sa sekretarya. Bawat hakbang niya ay tila pagyanig ng lupa para kay Celine. Diyan ka nagkakamali. Si Marco ay CEO lang sa papel. Dahil asawa ko siya. Pero ang puhunan, ang mga kliyente at ang bawat lupang kinatatayuan ng mga building nyo, sa akin nakapangalan. At ngayong umaga, binawi ko ng lahat ng delegated authority na binibigay ko sa asawa ko. Biglang nagring ang telepono ni Celine. Si Marco, naka-loudspeaker ito, kaya rinig na rinig ni Angela ang desperasyon sa boses ng asawa. Celine, nasan ka? Hindi ko na ma-access ang corporate accounts. Pati ang personal savings ko, zero. Ano nangyayari? Sigaw ni Marco mula sa kabilang linya. Kinuha ni Angela ang telepono mula sa kamay ni Celine. Hello, Marco. Happy anniversary ulit. Natahimik ang kabilang linya. Isang nakakabinging katahimikan na punong-puno ng pagtatanto. Angela, anong ginawa mo? Ginawa ko lang ang nararapat, love. Wika ni Angela at diniinan ng salitang love na tila isang insulto. Binawi ko lang ang mga gamit na hindi mo naman pinaghirapan. At huwag kang mag-alala. Iyong mga damit mo, pinadala ko na sa opisina ni Celine. Doon ka na lang tumira. Total doon ka naman masaya, di ba? Angela, mag-usap tayo. Huwag mong gawin to sa akin. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Pagmamakaawa ni Marco. Walang tayo, Marco. Meron lang ako na ginamit mo pang para umangat. Matigas sa sagot ni Angela bago pinatay ang tawag. Humarap si Angela kay Celine na ngayon nanginginig na sa galit at hiya. Biglang tumawa ng mapait si Celine. Akala mo ba nanalo ka na, Angela? Oo, kinuha mo ang pera, ang kumpanya, ang kondo. Pero hindi mo makukuha sa akin ang pag-ibig ni Marco. Kahit pulubi siya. Ako pa rin ang pipiliin niya dahil ikaw ay isang tuyot na asawa na walang alam kundi magtrabaho. Hindi mo siya kayang paligayahin gaya ng ginagawa ko. Isang malutong na sampal ang tumagos sa litanya ni Celine. Napasandalang babae sa pader. Hawak ang namumulang pisngi. Ang huling patak ng luha
ay hindi galing kay Angela, kundi mula sa mga mata ni Celine na puno ng poot. Ang pag-ibig ni Marco. Ngumiti si Angela. Isang ngiting nakakapanghilabot. Iyon na siya. Iyon ang isang lalaking walang pera, walang dangal at walang bukas. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang pag-ibig nyo kapag wala na kayong pambili kahit ng dilata, Celine. You're fired. Get out of my building before I call security to drag you out like the trash that you are. Nang lumabas si Celine na humahagulhol, naiwan si Angela sa gitna ng kanyang malawak na opisina. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kabila ng tagumpay sa unang hakbang ng kanyang paghihiganti, may isang bahagi ng kanyang puso na tila pinipiga. 10 taon. 10 taon ang itinapon ni Marco para sa isang panandaliang sarap. Kinuha ni Angela ang isang litrato nila ni Marco na nasa kanyang table. Isang litrato kung saan mukha silang masaya sa dalampasigan. Sa isang mabilis sa galaw, binitawan niya ito, nabitak ang salamin ng frame sa sahig. Ito ang huling luha na sasayangin ko para sa iyo, Marco. Bulong niya sa hangin habang pinapahid ang isang butil ng luhang pumatak sa kanyang pisngi. Mula ngayon, ang maririnig mo na lang sa akin ay ang tunog ng pagguho ng iyong mundo. Lumabas siya ng opisina at hinarap ang kanyang mga empleyado na lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at takot. Attention everyone! Anunsyo ni Angela. Effective immediately, Marco Villarreal is no longer the CEO of this company. I am taking over. Prepare for a general audit and I want to see every single centavo went. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Ito pa lang ang simula ng pagbawi ng legal wife. Ang gabi ay tila lalong dumidilim para kay Marco. Habang si Angela ay komportableng nakaupo sa kanyang mansyon na tanging sa pangalan na lang niya nakarestro, si Marco ay kasalukuyang nasa isang mumurahing motel kasama si Celine. Ang amoy ng klorina at usok ng sigarilyo ay malayo sa amoy ng lavender at mamahaling ledeng ng kanilang tahanan. Marco, gawin mo ang paraan. Sabi mo sa akin kontrolado mo ang lahat. Bulyaw ni Celine habang pabalat-balat na naglalakad sa maliit na kwarto. Wala akong matutulian. Yung kondo ko, selyado na ang ng bangko. Tumahimik ka, Celine. Nag-iisip ako. Sigaw ni Marco sabay hagis ng kanyang cellphone sa kama. Hindi ko akalain na magagawa ito ni Angela. Akala ko'y sunod-sunurad lang siya sa akin. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, hindi lang basta nag-iisip si Angela. Siya'y kumikilos sa may presisyon ng isang surgeon. Sa harap niya ay isang 3 pinakamagagaling na forensic auditor sa bansa. Tambak ang mga papeles sa kanyang dining table. Mga resibo, bank statements at mga peking invoice na ginamit ni Marco para nakawan ng sarili nilang kumpanya. Ma'am Angela, panimula ng isang auditor. Nakita na namin ang pattern. Gumawa si Sir Marco ng mga ghost projects sa Batangas at Cavite. Ang pondo na dapat ay para sa materyales ay nilipat niya sa isang shell company na ang pangalan ay ZNM Zenith Holdings. Ang may-ari ng kumpanyang yun ay si Celine Mendoza. Isang malamig na ngiti ang sumili sa mga labi ni Angela. Ibig sabihin hindi lang to simpleng pangangaliwa. Ito ay qualified theft at estafa. Higit pa ron, ma'am, nakita rin namin na ginamit niyang pirma niyo para maging guarantor sa isang malaking loan mula sa isang private lender na may koneksyon sa mga hindi rehistradong grupo. At dahil ang pirma niyo ay peke, siya ang direktang mananagot dito oras na i-denounce natin ang dokumento. Lumayo si Angela at lumapit sa bintana. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng 10 taong napakatanga, ngunit ngayon ay gising na gising na. Attorney,
Tawag ni Angela sa kanyang abogado na nasa gilid lang. Ihanda ang lahat ng affidavit. Bukas sa bukas din, isampa ang kasong kriminal laban kay Marco at Celine. Gusto ko makita ang mukha nila kapag ang warrant of arrest ay idinikit sa mga noon nila. Kinabukasan, pumunta si Angela sa main branch ng kanilang kumpanya. Hindi siya dumaan sa backdoor. Pumasok siya sa main lobby na may kasamang 2 bodyguards at isang team ng mga abogado. Lahat ng empleyado ay napahinto sa pagtatrabaho. Ang bulungan ay tila ba isang hangin na mabilis sa kumalat. I am now the sole chairperson and president of this corporation. Anunsyo ni Angela sa gitna ng lobby. Any instruction coming from Marco Villarreal is void. Effective immediately. He is barred from entering these premises. Eksaktong pagkatapos ng kanyang anunsyo ay dumating si Marco. Gusot ang barong, namumula ang mga mata at desperadong makipag-usap. Ngunit bago pa siya makalapit kay Angela, hinarang siya ng mga security guards na dati ay yumuyuko sa kanya. Angela! Mag-usap tayo! Asawa ko! Sigaw ni Marco at pilit na kumakawala sa hawak ng mga gwardya. Dahan-dahang humarap si Angela sa kanya. Inayos niya ang pagkasampay ng kanyang Hermes scarf at lumapit ng bahagya. Amoy alak si Marco. Amoy talunan. Asawa? Ang boses ni Angela ay parang latigo. Ang asawa ay hindi nagnanakaw sa sariling asawa. Ang asawa hindi nagpaplano kung paano uubusin ang kinabukasan ng babaeng nagmahal sa kanya. Marco, binabawi ko ng lahat. Ang pangalan ko, ang pera ko, ang kumpanya ko at pati ang apelyido mo ayaw ko nang dalhin. Inabot ni Angela ang isang asul na envelope kay Marco. Yan ang kopya ng demanda. Qualified theft, estafa at falsification of documents. At huwag ka mag-alala. Hindi ka naman nag-iisa. Meron din yan si Celine. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Nanginig ang kanyang kamay habang hawak ang envelope. Angela, maawa ka. Saan ako pupunta? Wala na akong pera at wala na akong matutuluyan. Meron pa naman bakanting selda sa presinto, Marco. Sigurado akong doon ka nababagay. Palipit na sagot ni Angela. Security? Ilabas ang basurang to. Habang kinakaladkad si Marco palabas, hindi lumingon si Angela at nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanyang opisina. Ngunit sa bawat takbang, nararamdaman niyang bigat ng 10 taon na tila ba unti-unting natatanggal sa kanyang mga balikat. Subalit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba? Ganun lang kadali yun, Angela? May isang bagay kang hindi alam tungkol sa perang kinuha ni Marco. Perang hindi sa kumpanya galing, kundi sa mga taong mas mapanganib pa sa akin. Boses iyon ni Celine, isang boses na puno ng pagbabanta. Napatigil si Angela. Ang twist na hindi niya inaasahan ay nagsisimula palang lumitaw. Ang perang ninakaw ni Marco ay may madilim na pinagmulan na maaring magdala kay Angela sa isang panganib na higit pa sa pagtataksil sa kama. Malamig ang pawis na namuo sa noo ni Angela matapos mamatay ang tawag ni Celine. Ang boses na yon, puno ng lason at panunokso, ay tila isang babala ng isang paparating na dilubyo. Hindi pa man siya nakakaupo sa kanyang silya ay bumukas ang marahas ang pinto ng kanyang opisina. Hindi si Marco ang pumasok at hindi rin ang security guard. 3 lalaki na kasuot, ngunit walang bakas ng pagiging professional ang pumasok. Ang nasa unahan ay isang lalaki may mahabang pilat sa kalibang pisngi. May hawak na mamahaling tungkod at ang mga mata ay tila isang buwitring naghahanap ng bangkay. Sino kayo? Wala kayong appointment? Matapang na hiling ni Angela
bagaman ang kanyang puso ay kumakaba na sa kaba. Hindi namin kailangan ng appointment sa isang taong may utang sa amin, Mrs. Villarreal. Wika ng lalaki sa malamig na boses. Ako si Mr. Black. At ang asawa mo si Marco. Kumuha sa amin ng halagang hindi kayang bayaran ng kahit 10 buhay niya. Inilapag ni Mr. Black ang isang dokumento sa mesa ni Angela. Nalaki ang mga mata ni Angela nang makita ang halagang 50 milyong piso. At ang mas nakakapangilabot, ang nakalistang collateral ay ang mismong mansyong tinitirhan niya at ang isang bahagi ng shares ng kumpanya na akala niya ligtas na sa kanyang mga kamay. Peke ang pirma ko rito! Sigaw ni Angela. Pinapakita nito na ginamit niyang pangalan ko bilang homemaker nang walang pahintulot ko. Sa mundo namin, Mrs. Villarreal, hindi kami interesado sa legality ng pirma. Interesado kami sa pera. Tugon ni Mr. Black habang dahan-dahang lumalapit. Si Marco ay nawawala at hindi namin siya mahanap. At dahil asawa ka pa rin niya, at ang mga ari-ariang ito'y nasa pangalan niyong dalawa sa aming record, ikaw ang mananagot. Wala na sa kanya ang mga ari-ariang yun, binawi ko ng lahat. Kung ganun, mas malaki ang problema natin. Ngumisi si Mr. Black. Isang-ising nakakapangilabot. Meron kang 3 araw para ibalik ang 50 milyon kasamang interes. Kung hindi lang kumpanya mong kukunin namin. Sisiguraduhin naming magiging miserable ang bawat segundong natitira sa buhay mo. Nang lisanin ng mga lalaki ang opisina ay napaupo si Angela sa sahig. Ang kanyang mga binti ay tila naging jello. Doon niya naramdaman ng tunay na tindi ng galit. Hindi lang siya pinagtaksila ni Marco sa kama. Ibinenta rin siya nito sa mga demonyo. Sa kabilang dako, sa isang madilim na eskinita, nahanap ni Angela ang kinaroroonan ni Marco sa tulong ng kanyang private investigator. Nakita niya si Marco na nakalupasay sa tabi ng mga basurahan. Bugbog sarado at duguan. Tila kinaladkad to ng mga tauhan ni Mr. Black bago pumunta sa kanya. Lumabas si Angela sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng kanyang high heels na semento ay tila hatol ng kamatayan para kay Marco. Angela? Garal-galabos na si Marco habang pilit na dinidilat ang namamagang mata. Tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Tumingin si Angela sa asawang dati hinahangaan niya. Ngayon, nakikita na lang niya isang tumpok ng basura. Tulungan? Matapos mong gamitin ang pangalan ko para mangutang ng mga sindikato? Matapos mong planuhin ubusin ang lahat sa akin para lang sa babae mo? Nilinlang ako ni Celine. Siya nagudyok sa akin na pumasok sa investment na yun. Akala ko'y madodoble ang pera. Pagmamakaawa ni Marco at humahawak sa laylayan ng gown ni Angela. Wala akong pakialam sa mga rason mo, Marco. Ang totoo, pinirmahan mo sarili mong hatol. Malamig na sabi ni Angela. Pero hindi kita hahayaang mamatay sa kamay nila. Hindi dahil mahal pa kita, kundi dahil hindi pa ako tapos sa'yo. Gusto kong makita mong unti-unting nawawala ang lahat sa'yo habang nasa loob ka ng rehas. Kinuha ni Angela ang kanyang phone at tinawagan si Celine. Celine! Bungad ni Angela nang sumagot ang kabilang linya. Alam kong kinalaman mo sa utang ni Marco kay Mr. Black. Alam kong ikaw ang nag-set up ng lahat ng to para makuha ang shares ko kapag hindi ako nakabayad. Isang babala lang. Hindi mo kilala kung sinong kinakalaban mo. Talaga, Angela? Nasan ka ngayon? Nasaan ang perpektong buhay mo? Tawa ni Celine. Bilangin mo na ang mga araw mo. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Celine habang nakikipag-usap si Angela. Ang kanyang forensic team ay nakapasok na sa cloud storage ni Celine. Ang account na ginamit niya para makipag-transaction kay Mr. Black.
Doon lumabas ang pinaka-intense na revelasyon. Hindi lang si Celine ang kasapat. May isang mas mataas na opisyal sa loob ng kumpanya ni Angela na siyang tunay na utak ng lahat. At ito ay ang mismong taong pinagkakatiwalaan ni Angela sa legal department. Ang twist ay lalong lumalim. Ang kaaway ay hindi lang nasa kama. Ang kaaway ay nasa loob mismo ng kanyang kuta. Iniharap ni Angela si Marco sa kanyang mga bodyguard. Dali niyo siya sa isang safe house. At huwag yung aayaang makuha siya ni Mr. Black. Gagamitin natin siya bilang pain para sa tunay na masterminds. Humarap si Angela sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang galit ng isang legal wife ay wala ng hangganan. Kung kailangan maging demonyo siya para talunin ng mga demonyo sa buhay niya, gagawin niya. Babawiin ko ang lahat. Panata ni Angela sa sarili. At sisiguraduhin kong sa huli, ako ang tatayo sa ibabaw ng inyong mga guho. Ang ulan ay malakas na humahampas sa salaming bintana ng isang tago at eksklusibong bar sa gitna ng Makati. Sa loob ng malayo sa ingin na publiko, naupo si Angela sa isang sulok. Inihintay ang taong sinasabing may hawak ng alas, laban sa mga sumisira sa kanyang buhay. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Matangkad, balot ng itim na trenchcoat, at may mga matang tila nakakakita na sa kaibuturan ng kaluluwa ng sino mang tumingin sa kanya. Siya si Adrian Valderrama. Isang tanyag na corporate fixer at dating investigador na balitang may malalim na galit din sa pamilya ni Celine. Mr. Villarreal? Bati ni Adrian sa isang baritonong boses na nagpatindig ng balahibo ko ni Angela. Naupo ito sa harap niya nang hindi naghihintay ng paanyaya. Salamat sa pagpunta, Mr. Valderrama. Sabi mo sa mensahe mo, alam mo kung paano ko mapapatumba si Mr. Black at ang traidor sa kumpanya ko. Diretsa ang sabi ni Angela. Uminom muna si Adrian ng alak bago sumagot. Hindi lang basta patumbahin, Angela. Gusto ko makita mo sila na magmamakaawa. Si Celine, hindi lang siya basta sekretary na nangarap yumaman. Anak siya ng taong sumira sa pamilya ko 10 taon na nakakaraan. Ang pagpasok niya sa buhay niyo ni Marco ay hindi aksidente. Ito'y isang planadong pagsalakay. Nanigas si Angela. Anong ibig mong sabihin? Si Celine ay ginagamit ni Atty. Galvez, ang head ng legal department mo. Si Galvez, siya ang tunay na nagpapatakbo kay Mr. Black. Ang 50 milyong utang ni Marco, isang palabas lang yun para persahin kang isuko ang shares mo. Kapag nakuha nila ang kumpanya, ililipat nila ang lahat ng pondo sa isang offshore account at iiwan kang nakalubog sa demanda. Paliwanag ni Adrian. Inilapag ni Adrian ang isang brown envelope. Sa loob ay mga litrato ni na Atty. Galvez at Celine na tila masinsinang nag-uusap sa isang tagong restaurant. Meron ding mga dokumento na nagpapatunay na si Galvez ang tunay na benepisyaryo ng C&M Zenith Holdings. Bakit mo ako tinutulungan, Adrian? Anong kapalit? Tanong ni Angela at hindi pa rin lubos na nagtitiwala. Gusto ko ang ulo ni Galvez. Sa legal na paraan o sa paraang masakit. Ikaw ang may hawak ng kumpanya. Ikaw ang may katuwiran. Ako ang magiging anino mo. Sagot ng lalaki. Samantala, sa kuta ni Mr. Black, nagsimula na mag-alinlangan si Marco. Nakakulong siya sa isang silid at puno ng pasa at sugat. Doon niya narinig ang pag-uusap ni Celine at Atty. Galvez sa kabilang silid. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Angela sa transfer documents, ano gagawin natin kay Marco? Tanong ni Celine, walang bakas ng pag-ibig sa boses at puro ng pagkagahaman. Itapon mo na siya. Wala na siyang silbi. Hayaan mong mabulok siya sa utang kay Mr. Black. Siya ang magiging fall guy natin sa lahat ng illegal na transaksyon. Malamig na sagot ni Galvez. Doon lang natauhan si Marco. Ang babaeng inakala niyang langit niya ay siya palang susunog sa kanya sa impyerno.
Ang bawat halik at yakap ni Celine ay may kalaki palang patalim na ngayon ay nakatarak na sa kanyang likod. Kinabukasan, pumasok si Angela sa kumpanya ng may bagong plano. Hindi niya ipinakitang alam niya ang kataksilan na Atty. Galvez. Sa halip, pinatawag niya ito sa kanyang opisina. Atty. Galvez, kailangan ko ang tulong mo, sabi ni Angela habang nakatitig sa mga mata ng traitor. Binabantaan ako ni Mr. Black. Gusto niyang ibigay ko ang kumpanya para mabayaran ang utang ni Marco. Ihanda mo ang mga dokumento. Susuko na ako. Nakita ni Angela ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Galvez. Tama ang desisyon mo, Angela. Para na rin ito sa kaligtasan mo. Ako nang bahala sa lahat. Paglabas si Galvez, lumabas naman si Adrian mula sa likod ng kortina sa opisina ni Angela. Kinagat niya ang pain. Bulong ni Adrian. Oo, sagot ni Angela habang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang ballpen hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Pero hindi nila alam na ang dokumentong ihahanda nila ay ang mismong magiging warrant of arrest nila. Adrian, simulan na natin ang counter-strike. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tawag ang muling gumambala. Si Marco, gamit ang isang nakaw na telepono sa loob ng kanyang pinagtataguan. Angela, patawarin mo ako. Papatay nila tayo. Si Celine ay may dalang baril. Pupunta sila sa mansyon niyo ngayon para makuha ang original tiles ng pansyon. Angela, tumakas ka na. Hindi natakot si Angela. Sa halip ay isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hayaan mo silang pumasok, Marco. Matagal ko na silang hinihintay sa loob ng aking bahay. At doon nila matitikman ang bagsik ng isang legal na asawa. Ang gabi ay muling binalot ng tensyon. Si Angela, Adrian at ang mga tauhan ng otoridad ay nakahanda na sa dilim. Ang paghaharap ay hindi na maiiwasan. Ang mga anino ng nakaraan ay magtatagpo sa isang madugong gabi ng paghihiganti. Ang mansyon ng mga Villarreal ay nanginginig nga sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ngayong gabi ang charity gala na inorganisa ni Angela. Isang pagtitipon ng mga pinakamakapangyarihang negosyante, mambabatas at media sa bansa. Ngunit sa likod ng marangyang musika at mamahaling alak, isang bitag ang nakalatag. Sa isang sulok, nakatayo sa Atty. Galvez at Celine. Si Celine ay nakasuot ng isang esmeraldang gown. Pilit na nagpapanggap na bahagi ng alta sa syudad. Hawak ni Galvez ang isang attaché case na naglalaman ng mga dokumentong akala nila ipipirmahan ni Angela para sa tuluyang pagsuko ng kumpanya. Siguraduhin mong hindi siya makakatanggi, Galvez. Bulong ni Celine habang sumisimsim ng champagne. Kapag nakuha natin ang pirma niya, aalsa tayo sa bansang ito bago pa makasingil si Mr. Black. Relax, Celine. Desperada na si Angela. Wala na siyang ibang kakampi. Kampanting sagot ng abogado. Biglang tumahimik ang paligid nang bumaba si Angela sa grand staircase. Suot niya ang isang puting-puting gown na tila isang anghel ng kamatayan. Sa kanyang tabi ay si Adrian Valderrama na nagbibigay ng aura ng panganib at kapangyarihan. Umakyat si Angela sa entablado at kinuha ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Angela. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Ngayong gabi, hindi lang tayo narito para sa charity. Narito tayo para sa isang mahalagang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng Villarreal Group. Nagkatinginan sina Galvez at Celine. Akala nila'y ito na ang sandali ng kanilang tagumpay. Nitong mga nakaraang buwan, marami nagtangka na sirain ang pundasyon ng kumpanyang ito. Pagpapatuloy ni Angela, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Galvez. May mga taong nagnakaw, nagtaksil at gumamit ng dahas para lamang sa sariling interes. At ngayong gabi, gusto ko silang ipakilala sa inyo. Bigla nagbago ang mga projector screen sa paligid ng ballroom. Sa halip ng mga larawan ng charity work, lumitaw ang mga screenshot ng bank transfer ni Galvez sa mga offshore accounts.
Lumabas din ang audio recording ng pag-uusap ni Celine at Galvez tungkol sa pang-setup kay Marco at ang planong pag-atake kay Angela. Napasinghap ang mga bisita. Ang mga flash ng kamera mula sa media ay nagsimulang dumagsa kina Celine at Galvez. Anong kapulastugan to? Sigaw ni Galvez. Namumutla at nanginginig ang mga kamay. Peke ang mga yan. Angela, sinisiraan mo kami. Peke? Ngumiti si Angela. Isang ngiting punong-puno ng lason. Attorney Galvez, ang bawat dokumentong hawak mo sa loob ng bag mo ay matagal ko nang pinalitan. Ang mga yan ay hindi transfer of assets, kundi ang confession ni Marco at ng mga tauhan ni Mr. Black na ikaw ang utak ng lahat. Biglang lumabas si Marco mula sa gilid. May benda pa sa mukha at nakaposa sa isang pulis. Ang kanyang itsura ay sapat na para patunayan ang karasang naganap. Totoo ang lahat. Garalgal na sabi ni Marco. Si Galvez at Celine, sila nagplano ng lahat ng to. Ginamit lang nila ako. Nawalan ng kontrol si Celine. Sa tindi ng hiya at galit, sumugod siya sa entablado patungo kay Angela. Ikaw na babae ka? Sisirain mo kami? Mamatay ka na! Bago pa man makalapit si Celine, mabilis siyang naharang ni Adrian. Sa isang iglap, pumasok ang mga operatiba ng NBI at pinalibutan ng buong hall. Attorney Galvez, Celine Mendoza, you are under arrest for qualified theft, estafa, and attempted murder. Ano siya ng hepe ng mga pulis? Habang pinupunasan si Celine, humagulhol ito at pilit na kumakawala. Angela, hindi pa ito tapos! Magbabayad ka! Lumapit si Angela kay Celine at hinawakan niya ang baba ng babaeng sumira sa kanyang pamilya at itinaas ito. Celine, sinabi ko sa'yo, babawin ko ang lahat at wala akong ititira. Ngayon, ang tanging matitira sa'yo ay ang kulay kahel na uniforme sa loob ng kulungan. Humarap naman si Angela kay Galvez na ngayon ay bagsak ang balikat. At ikaw, attorney, bilang isang abogado, alam mo kung gaano kalupit ang batas sa mga gaya mong traidor. See you in court. Habang kinakaladkad palabas sa mga salarin, binalot ng palakpakan ng buong mansyon. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Adrian kay Angela. Tapos na ang unang bahagi, Angela. Pero may kailangan kang malaman. Bulong ni Adrian. Ano yun? Nagsalita si Galvez bago ilabas. Ang twist hindi natin inaasahan. Si Celine ay hindi lang basta sekretarya. May mas malalim siyang koneksyon sa pamilya mo, Angela. Koneksyon na magpapabago sa tingin mo sa iyong yumaong ama. Nabitawan ni Angela ang kanyang baso at ang bubog ay kumalat sa sahig. Parang ang kanyang mundo na akala niya ibuo na. Ngunit muli palang mababasag sa isang katotohanan ang hindi niya kailanman inaasahan. Ang ingay ng mga sirena ng pulis ay unti-unti na naglaho sa may kalayuan. Ngunit ang tibok ng puso ni Angela ay tila isang tambol na hindi humihinto. Sa loob ng library ng mansyon, tanging sila na lang ni Adrian ang natira. Ang malamig na hangin mula sa labas ay tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan. Anong ibig mong sabihin, Adrian? Tanong ni Angela na ang kanyang boses ay nanginginig. Anong koneksyon ni Celine sa ama ko? Inilabas si Adrian ng isang luma at kupas sa litrato. Dito makikita ang ama ni Angela, si Don Ricardo, na may kasamang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Celine. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, para sa aming anak na si Celine Ricardo. Si Celine ay hindi lang basta sekretaryo o kabit ni Marco, Angela. Panimula ni Adrian sa malungkot na tono. Siya ang iyong kapatid sa labas. Tila tumigil ang mundo ni Angela. Ang hangin sa kanyang baga ay tila nauubos. Hindi totoo yan. Ang papa ay isang disenteng tao at mahal niya si mama. Mahal niya ang mama mo. Ngunit nagkaroon siya ng pagkakamali nung kabataan niya. Ang ina ni Celine ay ang dating labandera ng inyong pamilya.
Nang malaman ng papa mo na buntis ang babae, pinalayas niya ito at binayaran para manahimik. Lumaki si Celine sa hirap, sa galit, at sa pagnanais na makuha ang kung anong meron ka. Paliwanag ni Adrian. Napaupo si Angela sa sahig at ang kanyang puting gown ay kumalat sa paligid niya na parang isang lantang bulaklak. Ang lahat ng galit niya kay Celine ay biglang nahaluan ng isang emosyon na hindi niya inaasahan. Habag. At kasabay nito, ang galit niya kay Marco ay nadagdagan. Kaya ba pinasok ni Celine ang buhay ko? Bulong ni Angela. Oo. Gusto niyang bawiin ang mana na sa tingin niya ay pinagkait sa kanya. At ginamit niya si Marco. Dahil alam niyang si Marco ang pinakamahina mong punto. Ngunit hindi alam ni Celine, ginamit lang din siya ni Atty. Galvez. Si Galvez ang tunay na nakakaalam na sikretong ito at ginamit niya ang galit ni Celine para makuha ang kumpanya niyo. Nang gabing iyon ay hindi na nakatulog si Angela. Pinuntahan niya si Celine sa presinto. Sa likod ng mga rehas, wala na ang mapanghamong Celine. Nakalupasay ito sa isang sulok. Basag ang boses at wala ng kinang ang mga mata. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Angela na nakatayo sa labas ng selda. Tumingala si Celine. Ang kanyang mukha ay puno ng luhang tuyo na. Para ano? Para kaawaan mo ako? Para ipamukha mo sa akin na ikaw ang legal na anak at ako ang bunga ng isang pagkakamali? Angela, magkasing dugo tayo. Pero tingnan mo, ikaw ay nasa palasyo at ako ay laging nasa anino mo. Hindi ko alam si Lynn. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang umabot sa ganito. Sabi ni Angela at ramdam ang bigat sa dibdib. Huli na ang lahat. Tawa ni Celine ng mabait. Nabulag ako ng galit. At si Marco ang asawa mo. Alam niya ang totoo. Nanliit ang mga mata ni Angela. Anong sabi mo? Alam ni Marco na magkapatid tayo bago pa niya ako naging kabit. Ginamit niya impormasyong yun para kontrolin ako. Sabi niya tutulungan niya ako makuha ang parte ko sa mana kung makikipagtulungan ako sa kanya na ubusin ka. Kami parehong biktima ng sarili naming kasakiman, Angela. Pero si Marco, siya ang tunay na ahas. Doon sumabog ang huling pisi ng pasensya ni Angela. Ang pagtataksil ni Marco ay hindi lang pala pisikal. Ito ay isang masalimuot na psychological na pagpapahirap. Pinanood ni Marco ang dalawang magkapatid na mag-away at magwasakan para sa kanyang sariling kapakinabangan. Lumabas si Angela ng presinto na may bagong misyon. Kung akala ni Marco ay tapos ng paggiganti niya, nagkakamali ito. Adrian, tawag ni Angela sa kanyang phone habang nagmamaneho. Ilabas mo ng huling ebidensya laban kay Marco. Yung tungkol sa pagkamatay ng bodyguard ni Papa nung nakaraang taon. Angela, siguradong habang buhay na pagkabilanggo ang katumbas niyon. Babala ni Adrian. Yun ang nararapat sa kanya. Matigas sa sagot ni Angela. Hindi lang niya ako ninakawan ng pera. Ninakawan niya ako ng pamilya at ng dangal. Ngayon, sisiguraduhin kong kahit sa panaginip, hindi niya makakalimutan ang pangalan ng legal wife na sinubukan niyang gawing mangmang. Habang binabaybay ang daan pa uwi, isang malupit na plano ang nabuo sa isip ni Angela. Gagamitin niya ang katotohanan para pag-isahin ang kanyang pamilya, kahit nasa loob ng kulungan ng simula nito. Ang loob ng courtroom 42 ay balot ng isang nakakabinging katahimikan. Sa isang panig, nakaupo si Angela. Suot ang isang asul na dress na sumisimbolo sa kapayapaan at katatagan. Sa kabilang panig, naroon si Marco nang hinigtila isang anino na lamang ng dating makapangyarihang CEO. Nakauniforme na siya ng puting pang-detenidong kulay akahel at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo sa asawa. Tumayo ang lahat. Anunsyo ng bailiff sa pagpasok ng hukom.
Ito na ang huling pagdinig para sa kasong qualified theft at falsification of documents. Ngunit may sorpresa inihanda si Angela. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa katarungan para sa mga buhay na sinira ni Marco. Your Honor, panimula ng abogado ni Angela. Meron kaming bagong testigo na magpapatunay na hindi lang nagnakaw ang akusado. Sinadya rin niyang itago ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aming security head na si Mang Carding na nakatuklas sa kanyang mga ghost projects. Isang bulong-bulungan ang sumabog sa loob ng korte. Namutla si Marco at napakapit sa mesa. Iniluwan ng pinto si Celine. Ngunit hindi na siya ang Celine na mapagmataas. Nakasuot siya ng pangbilanggo at walang makeup at bakas ang pagsisisi sa kanyang mukha. Si Celine ang tumayo bilang state witness. Celine Mendoza, tawag ng piskal. Anong nalalaman mo sa mga transaksyon ni Marco Villarreal? Tumingin si Celine kay Angela at isang tingin na humihingi ng tawad. Nalaman ko na hindi lang ako ginamit niya. Sinabihan niya ako na ang kumpanya ay sa amin na. Pero ang totoo, pinaplano niya akong ilaglag kay Mr. Black kapag nakuha na niya ang lahat. At tungkol kay Mang Carding, narinig ko siyang kausap si Atty. Galvez. Pinagbantaan nila ang pamilya ni Mang Carding para manahimik tungkol sa mga nawawalang pondo. Sinungaling ka! Biglang sigaw ni Marco. Pilit na tumatayo. Angela, pinagtutulungan niyo ako? Dahil ba magkapatid kayo? Dahil ba gusto niyong makuha ang lahat sa akin? Silence! Pukpok ng gavel ng judge. Tumayo si Angela at dahan-dahang lumapit sa stand at piniyagan siyang magbigay ng victim impact statement. Hinarap niya si Marco. Marco, 10 taon kitang minahal. Pinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko, ang yaman ko at ang pangalan ko. Pero hindi nung pala pagtataksil sa kama ang ginawa mo. Ginamit mo ang kapatid ko laban sa akin. Pinanood mo kaming magsakitan habang ikaw nagbibilang ng perang ninakaw mo sa amin. Huminto si Angela at humingi ng malalim para pigilan ng luhang gustong kumawala. Akala mo ba nanalo ka dahil nawala sa akin ang lahat? Hindi. Dahil sa ginawa mo, nahanap ko ang sarili ko. Nahanap ko ang katotohanan tungkol sa pamilya ko. Ngayon wala ka nang ititira sa akin dahil kinuha ko na ang lahat ng mga may halaga sa iyo at ang iyong kalayaan. Matapos ang ilang oras sa deliberasyon, ibinaba ang hatol. This court finds the defendant, Marco Villarreal, guilty on all counts. He is hereby sentenced to reclusion perpetua. Nang ilabas si Marco ng mga pulis, humahagulhol siya at tumatawag kay Angela. Pero hindi na lumingon ang legal wife. Para sa kanya, ang lalaking pinakasalan niya 10 taon na nakakaraan ay matagal na ring namatay. Pagkatapos ng hearing, nilapitan ni Angela si Celine bago ito ibalik sa kanyang selda. Bakit mo ginawa yun, Celine? Maaari kang mabulok sa kulungan dahil sa pag-amin mo. Tanong ni Angela. Gusto ko lang na kahit minsan sa buhay ko, maging anak din ako ni Ricardo. Kahit sa parang ito lang. Sagot ni Celine na ang boses ay pabulong. Salamat, ate. Ang salitang ate ay tila isang haplo sa sugatang puso ni Angela. Hindi pa sila lubos na magkaayos at malayo pa ang lalakbayin para sa pagpapatawad. Pero ito ang simula. Lumabas si Angela ng courthouse. Naroon si Adrian, nakasandal sa kanyang sasakyan. Hinihintay siya. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Adrian. Tumingin si Angela sa malayo. Sa abot-tanaw kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Gagawa ako ng foundation para sa mga babaeng biktima ng domestic abuse at financial fraud. At tungkol sa kumpanya, ibibenta ko ang malaking bahagi nito. Ayaw ko nang mabuhay sa ilalim ng anino ng pera ni na Papa at Marco. Gusto mo magsimula muli?
Ngumiti si Adrian. Gusto ko mabuhay para sa sarili ko naman. Sagot ni Angela. Sumakay si Angela sa sasakyan. Ramdam niya ang gaan ng kanyang dibdib. Ang galit na dating nagpapatakbo sa kanya, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang legal wife ay hindi lang basta nakabawi. Siya ay muling isinilang. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang dating mansyon ng mga Villarreal ay wala na sa kamay ni Angela. Ipinagbenta niya ito at ang malaking bahagi ng kinita ay inilaan niya sa Angela's Refugee. Isang center na nagbibigay ng legal at financial assistance sa mga asawang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Para kay Angela, ang bawat pader ng mansyong ito puno ng alaala ng kasinungalingan. Kaya minabuti niyang gawing pondo ang mga ito para sa isang mas makabuluhang layunin. Isang maaraw na umaga, bumisita si Angela sa Correctional Institution for Women. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown o alahas. Isang simpleng puting bulusa at maong lamang. Ngunit ang kanyang ganda ay mas naging maningning dahil sa kapayapaang makikita sa kanyang mukha. Sa visitors area, naupo siya sa harap ng salamin. Sa kabilang panig, lumabas si Celine. Maikli na ang buhok nito at mukhang malusog. Kamusta ka na, Celine? Tanong ni Angela sa intercom. Ngumiti si Celine. Isang ngiting wala ng halong pait. Mabuti ate. Nag-aaral ako dito sa loob ng livelihood program. At natuto akong magpinta. Sabi ng chaplain may talent daw ako. Mabuti naman, may dala akong mga gamit sa pagpinta para sa'yo. At huwag ka mag-alala, ang mga abogado ko inaayos na ang iyong clemency. Dahil sa tulong mo sa kaso ni Marco at Galvez, malaki ang tsansa na makalabas ka ng mas maaga sa inaasahan. Balita ni Angela. Naiyak si Celine. Bakit mo pa ito ginagawa para sa akin? Pagkatapos ang lahat ng paninira ko sa iyo. Dahil sabi ni Papa sa mga huling sulat na nahanap ko, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang hindi ka kilalanin. At ayaw kong ipagpatuloy ang pagkakamaling yun. Magkapatid tayo, Celine. Ang galit ay nakakulong, pero ang pagpapatawad ay nagpapalaya. Paglabas si Angela sa kulungan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya. Nakasandal doon si Adrian at may hawak na 2 tasa ng kape. Tapos na ang dalaw? Tanong ni Adrian habang inaabot ang kape kay Angela. Oo, at sa wakas, naramdaman ko na ang bigat na daladala ko sa loob ng 11 taon ay tuloy nang nawala. Sagot ni Angela habang hinanamnamang amoy ng kape. Ano nang planong pinakamatapang na babaeng kilala ko? Biro ni Adrian, ngunit may bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. May flight ako bukas patungong Batanes at gusto ko makakita ng dagat nang walang halong corporate meetings o demanda. Gusto ko lang huminga, tawa ni Angela. Batanes? Balita ko magandang simoy ng hangin doon sa Abril. May space pa ba para sa isang fixer na gustong magbakasyon? Seryosong tanong naman ni Adrian habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Angela. Hindi sumagot si Angela ng diretsyo. Ngunit isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang hindi pa siya handa sa isang bagong relasyon. Pero hindi rin niya isinasara ang pinto. Si Adrian ang naging anino niya sa dilim at marahil sa liwanag ng bagong umaga, maaari silang maglakad ng magkasabay. Samantala, sa loob ng National Penitentiary, si Marco ay nakaupo sa isang siksik na selda. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Ang kanyang pagkain ay nasa isang plastic na tray at ang kanyang higaan ay isang manipis na banig. Narinig niyang balita tungkol sa tagumpay ni Angela mula sa isang lumang telebisyon sa hallway. Nakita niya ang kanyang dating asawa. Mas maganda, mas patatag, at mas malaya. Doon lang tumulo ang luha ni Marco. Hindi dahil sa pagsisisi sa sakit na dinulot niya, kundi dahil sa pagtatanto na sa kanyang kasakiman na wala sa kanyang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya.
Binaba ni Marco ang kanyang ulo. Wala na siyang pera. Wala siyang kaibigan. At wala siyang bukas. Ang galit ng legal wife ay hindi lang kumuha ng kanyang yaman. Kinuha nito ang kanyang pagkatao. At sa huling bahagi ng araw, nakatayo si Angela sa dalampasigan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak niya ang kanyang wedding ring na 10 taon na niyang itinuring na simbolo ng kanyang mundo. Sa isang malakas na hagis, itinapon niya ito sa kailaliman ng dagat. Paalam, Marco. Salamat sa sakit. Dahil doon ko nahanap ang aking lakas. Bulong niya. Ang kwento ni Angela ay hindi lang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbawi, hindi lang ng material na bagay, kundi ng sariling dangal. Sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ng isang legal wife ay hindi ang makitang nagdurusa sa mga nagtaksil sa kanya, kundi ang makitang muli ang kanyang sarili na nakatayo, nakangiti at handang harapin ang bukas ng walang takot. Ang katapatan ay hindi bayad sa pag-ibig, kundi pundasyon nito. Ang pagtataksil ay maaring makasira ng buhay, ngunit ang pagpapatawad at pagtitiwala sa sarili ang tunay na susi sa ganap na kalayaan. Wakas.